Sumabog na ang pinakamatinding balita na yayanig sa buong mundo at sa bawat sulok ng ating bansa ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang revelasyon na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, lumabas ang mga ulat na ang International Criminal Court o ICC ay tuluyan na raw ibinasura ang lahat ng kaso at ginawang absuelyado ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa loob ng mga opisina sa Hague, ang mga dokumentong selyado ng bakal ay bigla na lamang pinunit at ang mga huwes ay di umano'y yumukod sa harap ng katotohanang walang sapat na ebidensya upang ituloy ang nakapanghihilakbot na paglilitis na matagal ng pilit na ibinabaon sa limot. Nanlumo at lubos na nagngangalit si Pangulong Bongbong Marcos sa pasabog na balitang ito na tila isang malaking sampal sa kanyang administrasyon. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng Malacanang, hindi raw matanggap ng Pangulo ang biglaang hatol at di umano'y nagwala ito sa loob ng kanyang opisina dahil sa matinding galit at pagkabigla. Ang mga pader ng palasyo ay tila naglalaway sa takot habang ang Pangulo ay di umano'y hindi mapakali, kinakabahan at pinagpapawisan ng malapot dahil sa takot na muling matabunan ni FPRRD ang kanyang kasikatan at tuluyang mawala ng kontrol sa boses ng sambayanang Pilipino. Ito na nga ba ang simula ng pagbagsak ng imahe ng kasalukuyang rehimen habang ang anino ng nakaraang administrasyon ay muling nagdidilim sa ibabaw ng kapangyarihan? Yung kuting nating presidente sumabay, 'di ba? Kasi mga palangga, si Anita Remulla yung kuting ng kapitbahay namin. Hindi, seriously namatay. Tsaka lang yung pangalan niya si Ferdy. Kasi alam mo, Espanyol yung kapitbahay namin, 'di ba? Ferdinand yata yung full name ng nung pusa, 'di ba? Pero ang alam ko, ang tawag lang sa kanya Ferdy. Ferdy Kuting Meow. Anyway, actually, hindi ko alam kung magjo-joke ba ako or, magmumura ako ng buwakan ng ina. Kasi nga, mga palangga, akala mo wala na, sabi ni Toto. Okay, hindi ko mapigil eh. Meow, sabi ni Ira. Okay. Mga palangga, maliban sa namatay na yung kuting ng kapitbahay namin si Ferdy, nakakalungkot yung nangyayari dyan ngayon sa atin yung pangyayari na sariwa pa at maraming nagsasuffer ng mga kabataan dyan sa MSU. At ngayon, meron sinundan pa ng lindol. Okay? So, ang question natin, dahil magto 2 days na, mahigit magto 2 hours, 2 hours, magto 2 days na ba? Mahigit 24 hours na ang pagkitil, okay, ng buhay ng ating mga kabataang estudyante, mga palangga. Ang unang ginawa ni Kuting, maliban sa delayed yung Kuting na presidente, yung walang bayag, yung kasi laki ng botike yung jetlog niya. Unang-una, delayed yung kanyang statement na for sure hindi niya statement yon. Okay? Dahil hindi natin alam kung siya ba ay sumakabilang bahay o sumakabilang buhay. Mga palangga, sa kasalukuyang panahon, okay, ngayon, okay, imagine yun, may lindol. Magnitude 7.4. Okay? Mahigit 100,000 na mga Pilipino ang apektado. May bombang pinatsorba. Asaan si Kuting? Tegi na ba siya? O nakikipagtsuktsakan siya sa kabilang bahay? Nakaiting-ting-ting ba siya? Anong jutahan to, mga kababayan? Ano, kuting-kuting pa rin kayo? Bong-bong-bong-bong pa rin kayo? Marcos-Marcos forever pa rin kayo? Dilubyo ang nangyayari sa Pilipinas. Dilubyo, lindol,
Diyan sa Mindanao, sa Marawi. Asan siya? Nagpupulburon? Sabi ni Ira, asan tong buwakan ng inang kuting na to? Saka papasok lang yung namatay pong sa kabilang buhay po yung kuting ng kapitbahay ko. Ang pangalan si Ferdy, okay? So sabi ko nga kanina, so makabilang buhay din ba itong kuting ninyong walang kasing laki ng botiki ang bayad niya? Or na-overdose ba siya? Kailangan malaman ng taong bayan kung siya ba ay buhay pa. 'Di ba? Buhay pa ba? Lisa, buhay pa ba kayo? O baka na-overdose na kayo sa lahat? Nagjujugjugan, nanonood ng palumba, sabi ni Flor. Mga kababayan, hindi biro ang nangyayari sa inyo dyan sa Mindanao. Maliban sa iba-ibang statement, contradicting statement o magkaibang statement between AFP, DND at kay Kuting tungkol sa insidente sa MSU, nasaan ka Kuting? Pagdating sa Formula 1, buwa ka ng ina ka? Tumatakas ka kahit may kalamidad sa Pilipinas para manood ng Formula 1 sa Singapore. Remember that last year? King ina mo, pagdating sa state visit Eklabush, pledge, binibitbit mo ang buong barangay, binibitbit mo ang lahat ng pamilya mo, lahat ng mga kasabwat mo sa smuggling. Saan kayo magpunta? Binibitbit mo si Michael, binibitbit mo si Sayarot. Kinginan yung lahat dyan sa Malacanang na nagpupulburon. Namatay ang ating mga kababayan, sugatan. Hindi enough yung mga statement mo na kinukundi na. BS yan. Gusto namin malaman kung buhay ka pa. Para malaman ng taong bayan, kasi unang-una, ang ginagawa mo, wala namang presidenteng, wala namang leader eh. Dahil ang ginagawa niyo, ang pinagkakabala ninyo, kundi pangangamkam, pangdodorobo. Si Kuting ay lasing sa droga kasama ang ahas, sabi ni Angela. Na-overdose ka ba? Bakit wala? Ano kayo, mga syungabels lang? Nagkuting-kuting pa rin kayo? Yan ba ang gusto niyong presidenteng walang bayag? Magdadalawang araw na, yeah, right? More than 24 hours na ang nangyari sa Mindanao. Asan siya? Ibig sabihin, wala pa siyang, yung buwaka na niya, tinignan ko yung niya, mga palangga. Ito, sige, galit kayo sa akin? Tangina nyo? Yung mga follower ni Kuting na sarado utak? Tignan natin. Okay. Tinignan ko actually bago po tayo nag-live, mga palangga. Alright, tignan ko lang ha. Okay, tignan natin para ipatunayan natin sa inyo. Ito, puntahan natin tong hinayupak na page niya. Ito pala, ayan, Bongbong Marcos. Nakita nyo? Ano yan? 55 minutes, recap, nakiisa. Tignan nyo, nakita nyo, i-analyze natin ha. Kung hindi ba naman, anong kajotahan yan? Recap, yan ba ang mahalaga? Nakiisa sina Pangulong Marcos Jr. at First Lady Ahas. Nakita nyo, ganyan. 55 minutes, nag-post sila ng recap ng pasakay-sakay yung mga kabataan na ganyan. Tapos na yan. Current ba yan? Gamitin yung utak ninyo. Pinagtatakpan nila at halos ayaw nilang pag-usapan yung naganap na karumal-dumal sa MSU. Anong kajotahan yan, Cheloy? Lisa, Ahas? 55 minutes ago, yan ang post nyo. Tapos na tong mga bata na ginamit ninyo. Kailan ba to? 2 days ago o 3 days ago na ba ito? Then, 1 day ago? Okay. Maliban pa, okay. Asan yung statement ng Ginayupak? This is ang page niya. Page niya. Punta tayo sa Presidential Communications. Kasi yun ang supposedly ina-announce. Okay? Yung mga kajotahan niya. Alright. Live. Ano to?
1 hour ago. Oh, Harnessing Financing Coalition. Okay, 1 hour ago, ano to? Dubai, Arab Emirates. Yung gumastos yung pinsan ni Lisa ng DENR na gumastos ng 1.1 billion sa travel expenses. 3 hours ago. Okay, DSWD. Then, 3 hours ago, in-extend niya yung si Accorda. Okay? Retired na to supposedly itong si Accorda, in-extend niya. Kasi wag gustong solohin ang PNP, ang mga kalitsyan dyan sa PNP. Anyway, let's talk about that later. 5 hours ago. Updates. May updates siya. Nasa 529 bilang ng mga pamilyang apektado. Okay, fine. May update. Okay? May na mga updates sa tungkol sa lindol. 21 hours ago, niyanig ng magnitude 6.0 lindol, presidential. Okay, ano pa? Wala. Presidential communications, wala. 1 day. Wala po siyang update. Kaya hindi natin alam kung sumabay pa siya sa, wala. Tignan niyo sa presidential communications. Kung si Kuting ba ay kasabay nung namatay na kuting ng kapitbahay ko, na si Ferdy. Nasaan ang proof of life? Buhay ka pa ba? O na-overdose ka? Bakit alam mo ng ambulansya, magpa-revive ka namin? Mga palangga, okay? Sabi ko nga, hindi ko sinabi, ibig sabihin, alam ninyo, na mabilis sila sa 4:00 kapag pasyal sa ibang bansa. Pumupuslit, manonood ng Formula 1. Pinupuslit yung mga demonyo na katulad ni Michael Ma, kasama nila sa pangibang bayan. Mabilis nilang, mabilis nilang ipatawag sa Kongreso si SMNI host. Mabilis nilang puruhan sa social media, sa mainstream media, yung 125 million confidential fund laban kay Sara. At mabilis nilang puruhan si Pangulong Duterte. Actually today, may mga pumunta dyan sa Quezon City Prosecutor's Office kung saan, di ba, inutusan o magkasabwat si Tambaluslos at mga kaliwa na sila Franz Castro para kasuhan ng grave threat si Pangulong Duterte. At hindi naman dumating yata si Pangulong Duterte para mag-counter affidavit. Ngayon, mga palangga, even si Attorney Vic Rodriguez, tinignan ko kasi kung sino yung mga nagsasalita. Okay, ano sabi ni Attorney Rodriguez dito? Kasi from 17 hours, I think, hindi ko alam kung siya ba nauna o whatever. Pero pareho ng sentimiento nating lahat. Sabi niya, ligtas pa ba ang lipunan? Barbariko at karumal-dumal ang isinagawang walang pakundangang pag-atake sa mga inosente nating kapatid sa gitna ng kanilang pananampalataya habang ginugunita ang unang linggo ng Adbyento. Ang paghasik ng terorismo sa anumang anyo o pamamaraan ay walang puwang sa makataong lipunan. Dapat managot ang nasa likod nito, pati ang mga otoridad na nagkulang sa pagtupad ng tungkulin na pangalagaan ang kaligtasan natin mga ordinaryong mamamayan. Nasaan o paano ginagamit ang mga bilyong pisong intelligence fund sa pamahalaan? Exactly. Bakit hindi na-intercept? Bakit sinasabi ni Kuting na itong unang press release, ang unang statement niya, ito ay mga foreigner, right there and then. Sinabi niya ito ay mga foreigner ang umatake. Pero ano ang sabi ng balita? Okay, balita ng AFP at PNP. Right? Ang may pakana ay yung inamin ng Islamic State. Okay? Ang pagtutsurba dito sa Mindanao. Ang pagpakitil ng mga inosenteng mga kabataan. Ano pa ang mga pinag-usapan nila dito? Mga palangga. Again, yung statement dito sa pangyayari sa Marawi, magkaiba ang statement ng AFP. Ano to? AFP. Baka boljakin kayo ni Lisa Smugs. Ano mga kababayan? Anong gagawin ninyo? Kuting pa rin?
Lahat ng kahayupan nila, ayan, may nanalo na naman sa loto. Ang loto, hindi pumapalya ang nananalo. Pero si Kuting ay pumapalya. Wala kang nakikita, hindi siya palangga, hindi, hindi natin siya nakita. So, hindi natin alam, sabi ko, kung sumakabilang buhay na siya o sumakabilang bahay siya. Tapos, I think before, tama ba? Correct, may hinahanap ko may nag-comment kasi na on the eve of Marawi incident ay nag-party siya, tama ba? Hindi ko na hinahanap ko sa niya eh. Hinahanap ko dito kung saan nag-party. Hindi ako nag-party ang hinayupak. Hanapin niyo nga, nag-party ba siya kaya nag-party siya o hindi. Bilang isang pangulo, dapat magpakita siya ng buhay na nagsasalita. Dahil alam ko na hindi ikaw, Kuting, ang gumagawa ng mga statement na yan. Yung mga tao mo, dahil likas kang walang pagmamahal sa Pilipino. Bangag ka kasi lagi. At maliban sa bangag, tamad ka. Ano ginagawa ni Vice President Sara? Ayan, nag-release na ng statement. Supposedly, hindi nga dapat, 'di ba, bago mag-release ng statement ang Vice Presidente, mauuna dapat ang pangulo. Hindi niya pwedeng unahan supposedly yan. Pero nag-deliver na si Inday Sara. I think nag-wait pa si Inday Sara ng couple of hours bago siya nag-deliver ng statement. Kasi 'di ba, hindi ka pwedeng bypass mo ang Kuting na pangulo kahit na alam mo na bangag yan, Inday Sara, pero ano nangyari? Yung written statement niya na sinulat ni si Lisa o si Cheloy ang nagsulat niyan dahil walang alam yan si Kuting. Basa-basa lang ng script. O si Inday, abalang-abala. Ang Kuting nasaan? Wala. Wala kang makita kung buhay siya o peggy na siya. Missing in action, sabi ni Racklin. Nag-party. Nag-party? Yeah, sabi ni Emmy Colzo, nag-party, may concert sa Malacanang. Si Bambo nag-perform. Yun nga nabasa ko eh. Sabi ko nga, palangga, nag-party man siya o hindi. Kung gaano siya sana kabilis na taranta, sila ni Sandro na molestador. Maliban sa molestador, tumatanggap ng bribe, mabilis silang tumatakas sa Pilipinas papuntang Singapore. Mabilis silang tumatakas o lumilipad papuntang Hawaii para mag-party-party dito. Ano ba ginawa ng mga hinayupak yan dito? Ano ba naidulot yung pag-visit niya dito sa Amerika? Asan na yung mga pledges? Wala. Puro kadyotahan lang ang ginagawa nila. Puro kahayupan lahat. Ulitin ko, buong Ilocos, buong kamag-anak ni Lisa Smugs, halos bit-bitin nila. Lahat ng mga yaya nila, mga undersecretary, dating mga erehes, mga hinayupak, bit-bit nila. Pati Bagman ni Sandro, bit-bit nila. Pero dyan sa Marawi, wala. Sa Mindanao, wala. Nga. Pagdating sa pangbibengador, pagdating sa pagtatanim ng mga kaso, mabilis si Lisa, mabilis si Kuting, mabilis ang mga kasabwat nila. Remeo Bagman, political witch boy, how are you? Di ba? Namatay na ba ang pusang gala? Sabi ni Pedro, yung pusa ng kapitbahay namin. Ang pangalan si Ferdy, kanina namatay. Mga ilang oras lang, kaya akala ko sumabay itong si Kuting na sumakabilang buhay kasi mukhang kapangalan niya eh. Lalabel, ano ba ang sabi ng manghuhula? Ding de la Maya, politics is a dirty game. Dokesa, how are you? So ngayon mga kababayan, napansin ninyo sa media, although may mga nag-uulat, pansinin ninyo, hindi nila binubulyak si Kuting, hindi nila hinahanap. Richard, yeah, thank you Richard. Rest in peace for the Kuting. Hindi nila hinahanap ang Kuting. Di ba? Bakit hindi nila, ang Rappler hindi nila hinahanap? Si Duterte noon. Di ba? Maya-maya, nasa ng Pangulo, ganito, ganyan, ganon. Si Kuting, mag-48 hours na.
Ang nangyari sa Marawi, wala, hindi nyo hinahanap. Bakit? Nasungal-ngalan yung mga bunganga yung mga ginayupak kayo? Ano, okay lang sa inyo? Uy, mga Pulawan, okay lang sa inyo na hindi nyo alam kung buhay o sa makabilang bahay si Kuting? Ako 100% sure na nategi at sa makabilang buhay na yung Kuting ng kapitbahay kong si Ferdy. Eh gusto kong malaman kung sa makabilang buhay na rin ito at nang, maitirik natin ng kandila at mapadala natin ng bulaklak. Di ba? Bulaklak na may bulaklak na itim. Sabi ni Ernie, kung si PRD lang, lumipad na. Alam na mainstream media nakakaya kayo. Yes, tinignan ko palangga. Tapos the heck, magpo-post ka, Kuting, ng mga bata, gagamitin mo to cover up. Ayun palangga, hindi ako nagsisinungaling dito. For 1 hour. Anong purpose nito? Ito na lang, ano sa tingin nyo? Anong purpose? Bakit yan ang recap ni Kuting? Nasaan yan? Para sabihin, kunyari, ginilito nyo yung bayan, ay andyan na si Kuting nakikipag-party sa mga bata. 1 hour ago. Oh, pinangalandakan ito. Lumang balita to. Ano to? Ginagago niyo yung tao. Ang fresh na balita ngayon, yung lindol, yung yung incident sa Marawi. Hayop ka, Kuting. Oh, 1 day ago, nasaan ka? Buhay ka pa ba? Weakling president. Pagdating sa pag-appoint ng mga smuggler, hinayupak ka, mabilis mong tinatago nung kay Michael Ma. Pagdating sa pagpapanalo nyo sa loto, mabilis. Mabilis nyong i-cancel ang mga hearings na na-involved ng inyong business partner na si Michael Ma. Mabilis yung itinatakbo ang pera ng bayan sa offshore account nyo dahil what? Dahil may diplomatic immunity kayo, hindi pwedeng buksan ang inyong mga bit-bit. Pagdating sa pagpapaaral sa mga pagbabayad sa inyong mga bagman, sa inyong mga tirador katulad ni Taerna, mabilis kayong magbigay? Mabilis kayong magpaaral kay Taning? Makaina-aida na rin yan. Baka sa makabilang buhay na rin malapit. Baka sinisingil na baka niyayakap na ng gusto ni Aida. Paaral sa London, King Ina, pera ng bayan, ang bilis nyo. Yung mga taong biktima ng lindol, biktima dyan sa Marawi, nga. Although, yes, nandiyan yung DND, nandiyan ang AFP, nandiyan ang PNP. Eh, anong ginagawa ni Kuting? Sabi ko, wala nang buhay? Walang buhay lang. Hindi po pwedeng ganito, mga kaibigan. Baka nga, sige, iano natin, baka bigla natin ng baka nga inaratay na. O baka iniiyakan na ni Lisa Smugs. Dahil once na sumakabilang buhay siya, pupulutin lahat sila sa kangkungan. Oh, Boyet, anong nahitabo? MJ Rizal dito sa Korea, may impeach si Presidente. Like Park Geun-hye, President ng South Korea, nung lumubog. Okay? Anong klaseng pangulo to, sabi ni Mario Carbo? Tahimik na si RJ Nieta. Alright? O tahimik na. Inuutosan ni Lisa yan kung paano mag-transport ng pera ninyo. Nag-aaral dun sa London, pera ng bayan. Tahimik yung mga buwaka ng inang mga inapoint ni Kuting na mga kasabwat niya. Lahat abala po sila habang namamatay kayo, habang kayo ay nabibiktima ng kalamidad, nabibiktima ng mga ganitong klaseng pangyayari dyan sa Marawi. Sila nag-i-enjoy, nagpa-party. Or sabi ko nga, kanina baka nag-overdose na. Sabi ni Gandhi, di ilang lumalabas, magko-48 oras na. Sabi ni Richard. Ferdy Kuting, dedo na, sabi ni Richard Tabula. Yeah. Clement Can, baka nagpapakalunod na sa pulburon. Walang kabuhay-buhay ngayon ng Pilipinas. Mahina ang negosyo, walang pera mga tao, sabi ni Ana Chan. Sabi ni Pedro Hill na overdose na. Yes, kailangan niyang lumabas.
Kailangan niya ngayon lumabas siya, hindi yung mga recycle na post nila. Ginagago tayo palangga. Ang post 2 days ago, yan ba ang ginagastusan sa presidential communications para mag-post kayo ng mga recycled news para gamitin ng mga kabataan? Alam mo kung medyo mahina-hina ka dito at you really ano ka sa minsan kasi yung mga tao busy lang, alam ko yung mga talagang may walang time na halos manood nag-aano lang, sa-swipe-swipe lang. So 'pag nakita nila 'to na 1 hour ago, minsan 'di na sila nagbabasa, papakita ni Kuting, ay buhay pa pala si Kuting.